Maayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sama ko sa aniya kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita nga may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si Janela Sikong ug karon sa detalye sa mga balita. Nakuha sa Barangay Ermita Marine Protected Area con MPA sa Sipaway Island sa San Carlos City ang Special Award alang sa largest locally managed marine protected area in the Philippines atol sa 9 para Elmar MPA Awards and Recognition ni atong Setyembre 28 dito sa Bay Hotel Mandaue City, Cebu. Gipresentar nila ni City Environment Management Office, Coastal Resource Management Division CONSEMO CRMD, Supervising Environmental Management Specialist, Edward Burgos, Community Development Assistant, Melvin Maglayon, Coastal Ecosystem and Development Program in Charge, Oscar Molas, ug City Environment and Natural Resources Officer, Engineer Loreto Sanchez, ang maong award ngadto nila ni City Mayor Renato Gustilo ug City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr. niadtong Oktubre 4. Once makadaog na sa 7 SGLG ang basis of giving the bonus to the employees of the SGLG. Kung na itong mga exit award ka, bonus, mga sawa na na, SGLG diretso. Ang SEMO nakadawat og premyong 75,000 pesos nga cash ug underwater nga kamera nga gamiton sa pagmonitor sa mga NPA. Nagpasalamat si Burgos sa lokal kagamhanan sa padayon nga pagsuporta sa ilang mga programa, siya misaad nga mga andam-alang sa ilang sunod nga entries ug pausuwagon ang ilang programa sa community involvement aron makuha ang Most Outstanding Locally Managed MPA tungod kay mao kini ang ilang target nga award. No, kaning contest is a biennial event, meaning every 2 years gina-conduct nila, no? And this time, out of mga 400 plus nga entries, usata sa napili nga sa siyam ka mga finalists. No? And ang ato ang entry, indaog bilang the best locally managed and the largest marine protected area. Sa laing bahin, si Maglayon Mingon nga usa nakadungog ang mahimong usa sa siyam ka finalist sa kapin 400 entries sa Dibok Nasod alang sa prestiyosong pag-ila. Ang local government unit kon LGU San Carlos ning pahigayon og special meeting kabahin sa earthquake preparedness niadtong Oktubre 6 dito sa SP Session Hall. Ang maong panagtigom kitambungan sa nagkalilaing mga representante sa lokal ug nasyonal nga gobyerno nga gitumong sa paghisgot sa baguhay nga tectonic earthquakes sa munisipalidad sa Calatrava niadtong Oktubre 3 ug Vallehermoso niadtong Oktubre 5 ning tuiga din ang San Carlos City anaa sa tunga sa maong mga dapit agig pagbantay nga ang ingon nga mga panghitabo mamahimong moresulta sa usa ka serye sa potensyal nga paglihok sa San Carlos active fault. Gituki ni City DRRM Officer Jore Calex Alingasa Jr. ang active fault information, East Negros Fault System, ground shaking report, earthquake magnitude scale, earthquake intensity scale, unsay buhaton sa adlaw o gabii, hazard hunt, emergency plan, evacuation plan, family emergency communication plan, ug mihatag og earthquake preparedness tips. Gipaambit ni Alingasa nga niadtong 2018 gila sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS ang San Carlos active fault nga makamugna og 6.5 magnitude shocks. Busag ikinahanglan ang pagpangandam aron malikayan ang casualties. Dugang niya nga nagplano ang ilang buhatan nga mopahigayon og nighttime earthquake drills aron mapalapdan ang pagpangandam sanglit dili matag-an ang linog. Gisugyot usab ni San Carlos City Doctors Hospital Administrator Nebron Carbajosa ang panginahanglan sa pagdugang sa first aid kits alang sa mga institusyon, establishmento o panimalay sa mga makaresponde gilayon. Sila si Mayor Renato Gustilo ug City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr. mitambong usab sa maong panagtigom.
Gimapa sa mga miyembro sa Sipaway Ecotourism Workers Association Conceptwa ang mga cultural heritage sa Barangay San Juan ug Ermita sa isla sa Sipaway niadtong Oktubre 4 hangtod 6 nito iga. Tumong sa maong mapping activity nga mao ang ikatulong nga hugna sa serye sa mga kalihukan alang sa Island Community-Based Ecotourism Project mao ang pag-establisar sa cultural significance ug identity sa cultural heritage resources gamit ang nahipos nga datos. Sa unang adlaw, si San Carlos City Tourism Consultant Joselito Costas mihatag og gibugaton sa mga partisipante nga pinaagi sa cultural mapping ilang masabtan ang kasamtangan nga kahimtang sa kahinguhaan, mahibalan kung giunsa paggamit ang resource ug mailaw og mapadayag ang ilang mga kahulugan ug mithi. Sa inyo lang, offhand lang, mangutan ako, unsam ng kultura, ayaw mo pagkuhan og libro nga definition, sa inyo lang pagsabot, unsam ng kultura. Okay, batasan, naandan sa mga tao. So, mo na ipasabot sa culture. Ang culture is the collective, nagyo ng word nga collective behavior of a community. No? Hiniusa nga batasan sa usa ka community. Dili kay batasan ra na sa usa ka pamilya or usa ka tao. Unsay batasan ninyo as usa ka isla, no? Dugan ni Costas nga ang cultural heritage tourism nagpromote sa lokal nga linutuan, nagamit sa interpretasyon nga tinud-anay, naghatag og trabaho sa lokal nga mga tao, nagpakita sa cultural attractions nga layo sa ilang Pinoy-anan, ug nagtinguha nga magtigom og bag-ong kasayuran ug mga kasinatian aron matagbaw ang mga panginahanglanon sa kultura busa mapuslanong mga butang, ang hingpit nga suporta og kabubuton sa komunidad aron epektibong mahubad ug mapatunhay ang mga kalihukan sa turismo. Gihisgutan usab ni Costas ang Philippine Laws on Heritage, ang prinsipyo sa malampuson ug malungtaron nga community-based cultural heritage tourism, heritage ug heritage categories. Whether you like it or not, tungod kay nagsunod man mo sa generation nga naghimo ana or nakakita ana or nakatagamtam ana, kamo pod nga magsunod nga generation, inherited na ninyo. So that's a heritage, di ba? Man ninyo pag-ingon nga kaning kultura sa Sipaway bisag milyon, bisag pila pa na ka turista ang moari diri, magpabilin gyud namong tradisyon. Amo pa maganing ibalik. Ngano man kay baw mi giunsa sa among mga katigwangan pag hambin. Hambin man. Di ba maghambin? Unsa man na sa English? Pagpangga, pag-cherish, no? Yun sa man sa mga katigwangan mo paghambin ang heritage. Ilan ning gipatud-an og singot, dugo, sipon, luha aron lang mapadayon kaning tradisyon or pagtuo. Si kanhi Overseas Filipino Workers kon OFW ug miyembro sa Setwa nga si Jesus Lu Sandoval, mapasalamaton nga misalmot sa maong aktibidad, sanglit daghan siyag nakatunan kabahin sa cultural heritage. Gipasalamatan usab niya ang Tourism Office ug si Costas sa paggiya sa mga partisipante sa pagkat-on ug pagpadayon sa pagkat-on alang sa umaabot nga mga henerasyon. Nagusto na ako siya kay di lang kay sa ilaha sa una, sa para pod sa mo ug sa future generation. Mao nga happy ko nga ilang topic ng cultural mapping. Post jud ko nga maka-interani kay interesting ba nya para mabalaan po nako ang unsa ang past generation nga hantod karon naa pa. Dili lang kay kami karon na nakahibalo, ma-share po nako sa future generation pod sa siyempre ang tao mawala man sila na pod pohon. Sa katapusang adlaw sa maong aktibidad, gipresentar sa duha ka grupo sa mga miyembro sa Setwa ang resulta sa ilang duha ka adlaw nga fieldworks gikan Oktubre 4 hangtod 5 ngadto sa Local Tourism Office ug San Carlos City Heritage Culture and the Arts Council focal person alang sa validation. Si Tourism Operations Officer 1, Jennifer Sabalya Paran, mingon nga ang resulta sa cultural heritage mapping ipaubos sa management planning aron mailhan ang angay isipon nga tourism product. Nalipay usab si Costas nga ilang natuman ang mga tumong sa cultural heritage mapping nga mao ang ma-establishar ang cultural significance o identity sa cultural heritage resources gamit ang nagtigom nga datos
ug makadungog og positibong feedback gikan sa mga partisipante. Gihimog atal usab niya ang community-based tourism nakabenepisyo sa kaayuhan sa komunidad, nanalipod sa bililhon nga natural nga mga kaptangan, nagsustener sa cultural assets, nagsiguro sa ekonomiya, naghatag gahom sa kababayen-an, nag-auhag sa partisipasyon sa komunidad ug nagtukod og partnerships. Si San Carlos City Heritage Culture and the Arts Council focal person, Dr. Archiles Ponferrada, diha usab sa maong aktibidad ug nirekomendar sa pagtukod og Heritage 3 site sa isla. Ang mga partisipante uban sa mga punong barangay o mga tourism committee chair sa San Juan ug Ermita sa Sipaway Island, mga representante gikan sa Department of Education, Department of Tourism o mga tour operators ipaubo sa management planning karong Nobyembre 13 hangtod 15 ning tuiga. Dugang pa ang setwa nakadawat usab og halos 200 ka plant kits gikan sa mga representante sa Smart Communications, pinanguluhan ni Visayas Relations Head sa Smart Group Corporate Communication Stakeholder Team, Lourdes Gocotano, og Area Head sa Negros Occidental, Alan Luna, isip kabahin sa ilang livelihood program alang sa komunidad. Ang lokal kagamhanan sa dakbayan sa San Carlos, pinaagi sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council Konskada, padayon sa pagpahigayon og random drug testing alang sa kawani sa gobyerno ni atong Oktubre 3 ug 5 dito sa City Auditorium. Mikabat sa 154 ka mga empleyado sa City Sports Office, Public Market and Slaughterhouse Department, San Carlos City Traffic Management Authority ug City Engineering Department ang gipaubos sa maong drug test nga gilangkuban sa mga regular ug job order nga mga empleyado. Si Legal Assistant ug SCADAC Secretariat, Analiza Macaraya, ningon nga ang drug testing subay sa mandato sa Philippine Civil Service Commission ubos sa provision sa Republic Act 9165 kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug City Ordinance nga ang gobyerno ug pribadong trabahuan kinahanglang drug-free. Dugang ni Macaraya nga ang JO nga makaplagan og positibo sa ilegal nga mga butang, otomatiko nga matangtang sa serbisyo. Dugang niya nga ang lokal nga kagamhanan sa San Carlos mo konsiderar kanila kung sila mo pailawom sa Community-Based Drug Rehabilitation Program kon CBDRP ug duha ka tuig nga aftercare program diin human niini makabalik sila sa ilang trabahoan kung sila mutuman og magnegatibo sa test. Samtang alang sa mga regular nga empleyado, ang SCADAC mosunod sa mga guidelines nga gitakda pinaagi sa CSC mandate. Ang San Carlos City Doctors Hospital, may pahigayon sa mong drug testing, inabagan sa SCADAC. Si Regional Director sa Police Regional Office 6, PB Gen Sydney Villaflor, dinhi sa San Carlos City ni atong Oktubre 1 ning tuiga. Tumong sa mong pagbisita, ang kumustahon ng Component Police Station sa dakbayan ug mga PNP-NUP personnel ubos sa direktang pagdumala ni Chief Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr. Namulong si Villaflor sa lokal nga pulisan na kabayan sa 5 focus agenda sa PNP Personnel Morale and Welfare, Community Engagement, Integrity Enhancement, ICT Development ug Honest Law Enforcement Operations. Si Villaflor niingon nga ang PNP personnel kinahanglan nga motrabaho og maayo, ipasigarbo ang ilang trabaho, manginabuhi base sa ilang kita, bisan og maayo na ang ilang sweldo ug mamahimong mas maayong police force nga ayan ikasigarbo sa komunidad. Giauhag usab niya sila nga mosunod kanunay sa chain of command, hingpit katuman ang PNP Police Operation Procedure sa tanang deployment operation sa kapulisan, mulikay sa mga serbisyo o pagpatuyang, kanunay maninguha aron mulambo sa trabaho, isip police officer o personal matters, ug magpuyo nga God-fearing ug family-oriented police. Si Villaflor nakigtagbo kang 1st District Representative Congressman Gerardo Valmayor Jr., City Mayor Renato Gustilo, ug SP Member Jeffrey Hidalgo dito sa Maria Awani Hotel and Suites.
Ang syudad sa San Carlos, usa sa 8 ka destinasyon sa tulo ka adlaw nga Negros Loop 2023, usa ka 700-kilometer endurance motorism niadtong Oktubre 6 hangtod 8. Kapin usa ka libo ka motorcycle riders pinanguluhan ni Senator Joseph Victor J.V. Ejercito ug pipila ka vloggers, influencers ug motorcycle enthusiasts sa tibok Pilipinas nga gisugat ni City Mayor Renato Gustilo pag-abot nila sa San Carlos City Hall. Ang ruta nga gitakda sa isa sa Negros naglakip sa Sagay City Public Plaza, San Carlos City Hall, Rizal Park sa Tanhay, Negros Oriental Provincial Capital, Shaton Municipal Hall, Bayawan City Plaza, Sipalay City Beachfront, City of Kabangkalan Government Center ug Negros Occidental Provincial Capital. Atol sa hamubog nga pagbisita, sila si SP members Armando Laguda Jr. ug Jeffrey Hidalgo, City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr., Local Police Chief Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr., uban na pipila ka local functionaries nga nakigtagbo usab sa senador. Si Senator Ejercito ningon nga ilang gisuroy ang isla sa Negros aron ipasiugda ang turismo ug ipakita ang kinaiyahan niini, katawhan, pagkaon ug mognaon ang panginahanglan sa ubang riders nga mobisita sa probinsya. Iya usab nga gitimbaya si Mayor Gustilo sa iyang adlaw nga natawhan. Sa birthday boy kay Mayor Rene, happy birthday gid sa imo. At salamat kayo sa inyong pagbulig sa akon, no? At sa mga taga San Carlos, promoting tourism, yung Philippine Motorcycle Tourism with Jet Li na nag-iikot kami sa buong Negros to promote the beautiful tourism sites and yung mga sarang mga namit gid ka na pagkaon, no? Siyempre, tapos ma-post natin yan, natulungan natin, nag-enjoy na ta, and then matulungan pa natin ang turismo at ang kagang ekonomiya ng probinsya. Sana tulungan natin, ride safe everybody. Again, kay Mayor, happy birthday again sa imo. Mabuhay kayo mga taga San Carlos. Gipahinumduman usab nila ni Ambassadress sa Philippine Motorcycle Tourism, Rica Cabarubias, nga nailhan usab nga Jet Li, ug Municipality of Madrid Surigao del Sur Mayor Juan Paulo Lopez ang ilang mga kauban nga riders nga pag-drive nga luwas ug ipasalamatan ang lokal kagamhanan sa pag-abi-abi kanila. Jet Li here, Philippine Motorcycle Tourism Ambassadress, and we are here in San Carlos City, no? And I would like to greet our Mayor. Happy birthday, Mayor! And sa lahat po ng mga riders, syempre sa mga travelers, gusto mong travel sa Negros, hapit ka mo sa San Carlos. Aside sa mga lami na mga pagkaon, buutan kayo mga tao. So, daghang salamat o kita-kita ka pohon galing. Vamos San Carlos! I am here as one of the participants of Negros Loop. No? Nakita ko po na napakaganda ng lugar ninyo at puhon next year by May 2024 we will also do this in Madrid, Surigao del Sur. So again, daghang salamat, maayong buntag, vamos San Carlos. Ang Negros Loop 2023 mo'y pinakauna sa Negros subay sa Tourism Promotions Board Project, Philippine Motorcycle Tourism ug Department of Tourism 7 kun DOT7 Project, Motor 7. Ang syudad sa San Carlos, pinaagi sa San Carlos Negros Chess Club, nipahigayon duha ka adlaw nga second Mayor Rene Gustilo Cup Open Chess Tournament niadtong Oktubre 7 hangtod 8 dito sa SCC Multipurpose Hall, Park Marina. Sa 192 ka nasyonal ug lokal nga mga manunula, 25 ka mga partisipante ang may daog ug nakadawat og mga medalya ug premyong salapi. Nakuha ni International Master kon IM Joel Pimentel Jr. ang iyang ikalima na consecutive championship, gisundan ni National Master kon NM Rolzon Rolio, second place winner, IM Michael Concho Jr., third place, Bertil Vincent, fourth place, ug Abraham Diego Caparino, fifth place. Sila si Pimentel, Rolio ug Concho nakadawat og 40,000 pesos, 15,000 pesos ug 8,500 pesos nga cash ug medalya matag usa. Si Bertil nakadawat og 5,000 pesos, samtang si Caparino nakadawat og 3,500 pesos. Ang top 6 to 10 players nga sila si FIDE Master kon FM Mark J. Pacojo, Danny Maerks, Jose Vito Tapulgo,
Adrian De La Cruz ug Eric Abangco nakadawat og 5,000 pesos matag usa, samtang ang top 11 to 25 players nga sila si Venancio Loyola Jr., NM Xavier Verdun, FM Nelson Villanueva, Ian Chris Henry Udani, Daniel Bailoses, NM Mario Manggubat, Reynaldo Torres, Sonny Pasco, Fritz Brian Porras, Michael Villanueva, NM Carlito La Vega, NM Mervin Roque, Christopher Tubalado, Ervil Villa, ug NM Edsel Montoya nakadawat og 500 pesos matag usa. Si top under 10 Daniela Chaylin Villalon, top under 14 Apple Rubin, top under 18 IM Concho, ug top female Rubin nakadawat og 2,000 pesos matag usa. Samtang ang top senior citizen NM Manggubat nakadawat og 1,500 pesos ug 500 pesos alang kang top PWD Abangco. Si San Carlos Negros Chess Club President ug Tournament Organizer Henry Silva mingon nga ang mga partisipante kasagaran nga profesional sa mga manunula nga naghimo sa kasinatian nga mapusulanon alang sa ubang mga manunula. Gipaambit usab niya nga ang mga referee sa mga torneo lisensyado o mga national arbiter. Gipasalamatan usab niya si City Mayor Nato Gustilo, Vice Mayor Christopher Paul Carmona, Negros Occidental 1st District Congressman Gerardo Valmayor Jr. ug ang tibuok Team Unity and Continuity sa gihatag nga suporta. Daghang kayong salamat sa Team Unity na nagsuporta sa ato ang chess event sa San Carlos, led by our City Mayor Benny Castillo and Honorable Cristian Carmona, and also a big thank to our Congressman Gerardo P. Valmayor who always gives support. This tournament is considered as the strongest chess tournament in Negros Island and also one of a kind in a Philippine chess history. So sa ato ang players dito sa San Carlos, seldom kayo matabo na maka-himo ta og tournament like this nga mga national master international mo anhi diri sa San Carlos. Si IM Pimentel miingon nga ang iyang sekreto sa mamahimong maayong manunula sa chess mao ang pag-practice sa iyang thinking process, pinaagi sa pagsulbat og math problems, tungod kay ang chess mopahait sa imong panghuna-huna. Experience dyan, practice. Sinamahan ko rin yung teammate ko na bumisita sa kanya. Kaya pakulog kasi dapat CM and FM, pero ako diretso sa IM kasi yung sinalihan kong tournament is pag nag-champion ka, may IM title outright plus 1 GM. Sila si Silva og Concho mo'y nangulo sa ceremonial move, usag isugdan ang dula. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCC LGU Information Page, ug sa Instagram at SCC LGU Page. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukad to ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kon buhaton sa makadaghan mamahimong makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panaguban. Daghang salamat ug Vamos San Carlos.